Pwede bang kasuhan ang nagbebenta ng pekeng gamot o health products? Grabe Naku, naman ito, oo, Attorney Joey. diba? Malala. Pekeng gamot, nako. Oo naman. Oo. Definitely. Report natin sa ating Bureau of Food and Drugs, 'di ba, Attorney M, na merong mga ganitong nangyayari, nagbebenta ng mga pekeng gamot. Grabe naman 'to. Grabe naman. Oo. Huwag naman ganun kasi kaya hindi ka bibili ng gamot kung hindi kailangan, Attorney Joey. Oo, tsaka para sa ating mga consumer, you make sure naman na talagang legitimate yung mga produktong binibili, lalo na para sa health mo yan, di ba? Attorney, lagi mag-verify, laging tingnan kung meron naman kasing mga ways of verifying yung mga QR codes. Pwede ma-check online, di ba, Attorney M? Tsaka bumili din sa mga yung talagang legit, no? Oo. Na mga pharmacies. Kasi alam mo, Attorney Joey, di ba lahat ng mga pharmacies, merong pharmacist Yes, talaga na correct. nandoon. Para Oo. kung gusto nyo magtanong kung may reseta, no, ma-verify nyo tama ba tong gamot na to or may ibang brand or whatever, no? So, you can discuss those kinds of things para tama po yung mabibili nyo. So, wag pong papaloko din, Attorney Joey, no? So, make sure. Tsaka, for example, nakalagay yan, may disclaimer kung kumbaga, no approved Therapeutic claims. therapeutic claims or Oo. supplements siya. So, magkakaiba po yun. Pero kung talagang gamot talaga sa maintenance mo, Attorney Joey, Oo. syempre naman talagang bumili Tsaka, sa pharmacy. Oo, tsaka dapat lang na yung para sa tanong, pwede naman talagang kasuhan. Oo. Lalo na sa Attorney Joy, sa torts and damages. Oh, Talagang yes. matindi ang pananagutan dyan kapag syempre naapektuhan na yung kalusugan mo because of yung peking gamot na naibenta sa inyo. So definitely po pwede tayong magsumbong at mag-file ng kaso against these people.